Abacus! Noon at ngayon. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nakakabilib na kwento ng abacus. Ang calculator na walang battery, walang wifi, walang charging cable. Pero hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Leonardo De Prayo. Salamat sa suggestion mo. Ang salitang abacus ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang table o counting board. Ngunit ang pinakamatandang bersyon nito ay lumitaw mahigit 4,000 taon na ang nakalipas sa sinaunang Mesopotamia. Noong una, wala pa itong makukulay na beads na nakikita natin ngayon. Mga bato, buto, at maliliit na piraso ng kahoy lamang ang inilalagay sa mga guhit sa lupa o kahoy. Parang unang versyon ng spreadsheet, pero literal na nasa mesa. Kalaunan, umunlad ito sa iba't ibang bansa gaya ng China, Japan, Korea, at Russia. Bawat isa ay may sariling disenyo. Parang cellphone lang ng ngayon. Iba-iba ang brand, pero pare-parehong ginagamit para mapadali ang buhay. Ngayon, baka iniisip ninyo, Professor, beads lang yan. Paano naging calculator? Napakagandang tanong! Ang bawat bead ay may katumbas na halaga depende sa posisyon nito. Sa Chinese abacus o swanpan, may upper beads at lower beads. Ang upper bead ay karaniwang katumbas ng 5, habang ang lower beads ay tig-1. Kapag inilipat mo ang mga beads, para kang nagsusulat ng numero gamit ang kamay. Addition, kayang-kaya. Subtraction, walang problema. Multiplication, aba, game. Division, kayang gawin. At kung sanay ka talaga, mas mabilis ka pa kaysa sa taong naghahanap pa ng calculator app sa cellphone. Noong sinaunang panahon, ang abacus ay parang VIP gadget. Ginagamit ito ng mga manggangalakal para sa bentahan, ng mga opisyal ng gobyerno sa pangongolekta ng buwis, at maging ng mga inhinyero sa paggawa ng mga gusali. Isipin ninyo kung walang maayos na pagbibilang noon. Baka ang inorder mong 10 sako ng bigas ay maging 100. O kaya ang sukli mo sa palengke ay 1 kambing. Kaya malaking tulong talaga ang abacus sa pag-unlad ng ekonomiya noon. Ito ang mas nakakabilib. May mga taong sobrang bihasa sa paggamit ng abacus na kahit alisin mo na mismo ang abacus, kaya pa rin nilang mag-compute. Paano? Ini-imagine nila ang abacus sa kanilang isip. Para silang may invisible calculator sa utak. Ang tawag dito ay mental abacus. Habang tayo ay nagbubukas pa lang ng calculator app, sila ay tapos na sa multiplication. Tayo naman, wait lang, nasaan nga ba ang equal sign? Pagsapit ng ika-20 siglo, nagsimulang lumabas ang mechanical calculator, electronic calculator, at kalaunan ay computer. Unti-unting nabawasan ang paggamit ng abacus sa negosyo. Marami ang nagsabi, tapos na ang panahon ng abacus. Pero teka muna, hindi pala ganoon kadali mawala ang isang imbensyong napakatagal ng napatunayang epektibo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang abacus sa maraming bansa, lalo na sa pagtuturo ng matematika sa mga bata. Bakit? Dahil hindi lang ito nagtuturo ng addition at subtraction. Pinapalakas nito ang concentration, memory, visualization, at mabilis na pag-iisip. Parang gym para sa utak.
Kung ang katawan ay may push-up, ang utak naman ay may abacus. Alam ba ninyo na may mga international competition sa paggamit ng abacus? Oo, may mga batang kayang mag-solve ng mahahabang multiplication sa loob lamang ng ilang segundo. Habang tayo ay nagbibilang pa ng sukli sa fishball, sila ay nakakapag-compute ng napakalalaking numero na parang naglalaro lamang. Mayroon ding mga paaralan sa Asia na regular pa ring nagtuturo ng abacus bilang bahagi ng kanilang training sa mathematics. Sa panahon ngayon, halos lahat ay automated. May AI, may smartphone, may smartwatch, may smart TV. Pero minsan ang gumagamit hindi na smart dahil nakalimutan na ang simpleng mental math. Kapag tinanong kung magkano ang 3 pirasong tinapay na tig 25 pesos. Sandali lang, Professor. Calculator muna. Aba, bago mo pa mabuksan ang calculator, gutom na ako. Ang abacus ay nagpapaalala na ang teknolohiya ay dapat tumulong sa tao, hindi pumalit sa kakayahan niyang mag-isip. Ngayon, maaaring hindi na ito ang pangunahing calculator natin, ngunit nananatili itong mahalagang kagamitan sa edukasyon. Pinapalakas nito ang memorya, konsentrasyon, bilis ng pag-iisip, at kakayahang mag-compute nang hindi umaasa sa teknolohiya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng abacus, huwag ninyong isipin na isa lamang itong lumang laruan. Isa itong buhay na paalala na bago pa dumating ang smartphones, computers at artificial intelligence, meron ng simpleng imbensyong nagturo sa tao kung paano gamitin ang pinakamakapangyarihang computer sa mundo, ang ating utak. Ako po si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, hindi lahat ng luma ay lipas na. Minsan, ang mga pinakamatandang imbensyon ang may pinakamalalaking aral para sa makabagong panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod nating nakakatuwang paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Hanggang sa muli, class!